Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. BIR kinasuhan ang Wawaw Builders sa 48.39 milyon pesos na tax deficiency kaugnay sa Ghost Project sa Bulacan. Yan ang MBC TV Network News ni Boy Gonzales. Nagsampa ng kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban sa isang flood control contractor sa Bulacan. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, si Mark Alan Villamor Arevalo, sole proprietor ng Wawaw Builders ay may tinatayang 48.39 milyon pisong kakulangan sa buwis kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Malolos City. Nilabag umano ng Wawaw Builders ang batas sa buwis sa magitan ng tax evasion at kabiguang magsumite ng tamang impormasyon sa kanilang income tax at VAT returns para sa unang dalawang quarter ng 2024. Bate sa tala ng pamahalaan, nakatanggap ang kontratista ng 72.37 milyon para sa proyekto noong Enero 2024 hanggang Abril 2025. Subalit ayon sa Commission on Audit at Physical na Inspection ng BIR, wala namang naitayong riverbank protection structure sa lugar ng proyekto sa kabila ng ulat na 100% umano ang natapos. Sinabi ng BIR na ito ang ika-13 kasong kriminal laban sa mga anomalya sa flood control project na may tinatayang 8.92 bilyong posibleng buwis na patuloy pang iniimbestigahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 12 sa 48 LEDEC bills pasado na sa Kamara. Ipinagmalaki ni House Majority Leader Sandro Marcos na sa loob ng 22 session days ng 20th Congress, ay napagtibay na ng Kamara ang 12 sa 48 Legislative Executive Development Advisory Council priority bills ng administrasyon. Aniya, sa ilalim ng liderato ni Speaker Faustino D. III, nais nilang ipakita na seryoso at nagkakaisa ang kapulungan sa pagsasakatuparan ng LEDEC measures. 5 naman sa LEDEC bills ang lusot na sa komite at nakasalang na sa Committee on Appropriations at Ways and Means. Partikular dito ang modernisasyon ng Bureau of Immigration, National Land Use Act, Independent People's Commission, Presidential Merit Scholarship Program, at amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Nasa 15 naman ang nakasalang pa sa Technical Working Group o Committee Deliberation, at 17 ang sasalang pa lang sa Full Committee Hearings. Oras na magbalik mula recess, target aniya nila na maisulong ang mas marami sa mga panukalang may kinalaman sa social protection, kalusugan, edukasyon, at mabuting pamamahala mula sa mga briefing ng TWG patungo sa plenaryo. Dagdag pa niya, ibinida rin niya na sa kabuuang 7,030 na panukalang batas at 645 na resolusyong naihain, 86 dito ang napagtibay at inaantay ang aksyon ng Senado. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.